Nasabat ang aabot sa 6 na milyong halaga ng giant clam sa Sagay City, Negros Occidental. Patay naman ang isang lalaki sa Iriga City, Camarines Sur matapos makuryente. May init na balitang probinsya, hatid ni Bernadette Reyes. Isang lalaki ang lumambitin sa itaas ng poste na ito sa Iriga City, Camarines Sur. Ang mga residente nagtulungan para maibaba ang katawan ng lalaki na si Ignacio Periabras, 59 anyos. Ayon sa mga otoridad, nakuryente si Periabras habang nagkakabit ng street lights sa hiling ng isang barangay. Wala raw kuryente sa lugar na umakyat ang biktima sa poste. Pero sa kalagitnaan na pagkakabit niya ng ilaw, biglang nagkakuryente. Sabi ng isa niyang kabarangay, ilang segundong nangisay si Periabras hanggang sa biglang hindi na gumagalaw. Sa taas po ng poste, tapos po... Anong itsura niya? Ganun. Nanginginig? Nanginginig siya. Tapos po, pakakita ko ng ganun, punta ko kaagad sa barangay, humingi ako ng saklolok. Agad humingi ng tulong ang saksi sa barangay. Nang maibaba ang katawan ng biktima, isang babaeng nurse ang agad na nagbigay ng CPR. Dinala pa ang biktima sa ospital kung saan siya dineklarang dead on arrival. Namatay yung kuryente tapos biglang bumalik. Doon pa siya sa taas. Wala pang pahayag sa ngayon ang Camarines Sur Electric Cooperative 3 na nakakasakop sa lugar. Sa Negros Occidental, nasabat ang mga talukap ng giant clams sa barangay Molocabok sa Sagay City. Nakuha ang mga ito sa raid ng pulisya sa bahay ni na Felix Kausapin, Lito Cañete at Adan Atabelo. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng impormasyon na may nag-hoard ng mga naturang clam. Nakuha sa bahay ang mga talukap ng 177 piraso ng giant clams. Ayon sa Protected Area Management Board for Sagay Marines Reserve, ilan sa nakuhang clams may habang 1 metro at 50 taon na ang tanda. Ang kabuuang halaga ng mga ito aabot sa 6 na milyong piso. Ibinebenta raw ito ng mga sospek sa halagang 1,000 piso kada kilo. Naharap ang 3 sa kasong paglabag sa Republic Act 10654 of Philippine Fisheries Code of 1998. Hindi sila nagbigay ng pahayag. Bernadette Reyes, GMA News.